Pagkabanalin mo, O Diyos, ang kamangyan ito, na sa iyo nagmumula at ikaw din ang aming paghahandugan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Hinihiling po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna sa amin sa pagdiriwang namin ng banal na Eucharistia. Hinihiling din namin na patnubayan mo ang aming kapatid na si Ma'am Leticia Roque sa kanyang pagninilay at ipagkaloob mo sa kanya ang iyong banal na Espiritu. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo. Kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po naman. Pakibati nga natin ang katabi natin ng isang magandang gabi. Magandang gabi po mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay nasa pangwalo na tayo ng simbang gabi, anticipated mass. At unti-unti na nating nararamdaman ang kasiyahan sa ating mga puso sapagkat ilang araw na lang ay ipagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Nawa sa patuloy nating pagdalangin, patuloy nating pagsamo sa Diyos, nawa ang anumang mga bagay na hinihiling natin sa Kanya ay Kanyang ipagkaloob sa atin. Mag-cross tayo, pagparangalan ang Panginoon na nagpapatawad ng ating mga sala. Ang kanyang habag ay mananatili magpakailanman. Kung sasabihin natin na wala tayong sala, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipagtatapat natin ang ating mga sala, ang Diyos na matapat at makatarungan
ay papatawarin ng ating mga sala at lilinisin ang lahat ng ating kasamaan. Ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Magsiluhod po ang lahat. Mahabaging Diyos, Nagkasala kami laban sa iyo, sa aming pag-iisip, sa salita at sa gawa, at sa pamamagitan ng aming nagawa at sa nakaligtaan namin gawin. Hindi ka namin minahalang puso, gayon din ang aming kapwa, tulad ng aming sarili. Tunay na dinaramdam namin ang lahat at pakumbabang nagsisisi kami. Dahil sa anak mong si Jesucristong Panginoon namin, mahabag ka at patawarin mo po kami upang maging kasyasya kami sa iyong kalooban at sumunod sa iyong daan para sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Amen. kahabagan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang inyong mga sala, patatagin kayo sa buhay na walang hanggan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, manatili kayo sa buhay na walang hanggan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka.
Ang Panginoon ay sumainyo. at sumayin niyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kami na iyong sambayanan ay ibinubuhos mo ang iyong pagpapala. At dahil dito, O Panginoon, lubos ang aming pagtitiwala sa iyong mga kalooban. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na nawa ay patuloy naming pagtibayin ang aming pananampalataya upang sa ganon, sa muling pagdating ng iyong anak, ang aming Panginoon, ay makabahagi kami sa kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo. Kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pa ang lahat. Unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Daniel, sa 9 na kabanata, nagsisimula sa 24 hanggang 26 na talata. Sa lungsod nito at sa iyong mga kabayabayan ay binigyan ng 40 taon upang tigilan ang pagsalansan. Ang kasamaan at pagsisihan Ang lungsod na ito ay iyong mga kababayan at binigyan ng 490 taon upang tigilan ang pagsalansan, layuan ang kasalanan at pagsisihan ang kasalanan. Pagkatapos, iiral ang katarungan at magaganap na ang kahulugan ng pangitain. Iiral na ang katarungan at magaganap na ang kahulugan na pangitain. Itatalaga ang dakong kabanal-banalan. Unawain mo ito. Mula sa pagkabigay ng utos ay muling ititindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos ay lilipas ang 49 na taon. Muling itatayo ang Jerusalem. Muling itatayo ang Jerusalem. Aayusin ang mga lansangan at muog at pananatiliin ang ganong taon. Ganon sa loob ng 40 taon, 434 na taon. Ngunit ang panahong iyon ay paghaharian ng kaguluhan. Pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos ang papatayin. Ang lungsod ng templo ay wawasakin ng hukbong ng isang makapangyarihang hari. Ang pagkawasak ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating salmo tugunan ay mula sa aklat ng mga awit, ika-66 na kabanata. Narito po ang ating itutugon. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Ulitin po natin. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan, tugong po. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang lahat sa lupa ikaw ay sinasamba, awit na papuri iyo'y kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang gawa sa tanan. Maging tuyo at lupat kahit yaon tubig. Ang mga ninuno natin ay doon tumawid. Tugon po.
Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Kaya naman kayo magalak ng labis, siyang nagaharing may kapangyarihan. Ang mga bansa ay pawag nagmamanman, huwag nang magtangkang sino may lumaban. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos, iyong iparinig papuring malugot. Iniingatan niya taong pawang may buhay. Tugon po. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Hindi tayo bumaksak di hinayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hinirang. Sinubok mo kami upang dumalisay. At tulad ng pilak kami idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag. Tugon po. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Pangalawang pagbasa. Isang pagbasa mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ika-6 na kabanata, nagsisimula sa ika-10 hanggang ika-20 talata. Sa wakas, makapagkatibay kayo sa pamamagitan ng isang pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani. Sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamakatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Ng pakikipagsundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga palang pasamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Panalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng osong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kayo't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Umayo ka ba, no? Nawa ang Banal Espiritu ang manguna sa iyo at pahayag mong mabuting balita ng kaligtasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos ay maigit, laging nagniningning ang bukas. Sa kamay ng Diyos, Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Pakinggan mga minamahal na kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan sa Kabanata 14, magsisimula sa talata 8 hanggang sa 11 talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo.
Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maupo tayong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Akin pong ipinapakilala ang ating tagapagsalita at magbabahagi po ng kanyang refleksyon sa gabing ito. Siya po ay naging Pangulo ng Diocesan WOPIC ng Diocese ng Bataan at Bulacan at sa kasalukuyan po ay siya ay ingat yaman ng ating diocese. Siya din po ay naging auditor ng SCL or South Central Luzon ng mga kababaihan. Naging member ng Diocesan Council at maging man po ng Parish Council dito po sa ating parokya. Siya din po ay Board of Director ng Samal Ecumenical Learning Center at kasalukuyang administrator ng SELC at kasalukuyan pong Pangulo ng WOPIC dito po sa ating parokya ng Santa Catalina ng Siena. Magala ko pong ipinapakilala ang ating tagapagsalita na si Madam Leticia Roque. Roque, nawa ang patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang manguna sa inyo. Gabayan niya kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun na. Maraming salamat, Brad, Father. Napakarami pala ang nagsisimba sa gabi kaysa sa umaga. Kaya ating pong palakpakan ang Panginoon, mga kapatid. Okay. Sa gabing ito ay nautusan po akong siya magbigay ng pagninilay sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang ating pong ebanghelyo ay ayon sa kay John, Kabanata 14, talata 18 hanggang 8 hanggang 11. Ang sabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Mga kapatid, ito ang binitiwang salita ni Apostol Felipe kay Jesus. Kung pag-aaralan po natin, ano sa palagay niyo ang ipinahihiwati ni Felipe kay Jesus?
Hindi po ba pagkawala ng tiwala kay Jesus at pag-aalinlangan sa katauhan ng Ama? Pagtitiwala, yan ay mahalaga. Ilan kaya sa atin ang kaparis ni Felipe na walang tiwala? Kaparis ni Felipe, tayo rin kuminsan ay walang tiwala sa Diyos, sa ating kapwa, at maging sa ating sarili. Sa totoo lang mga kapatid, ako po ay muntik nang naging si Felipe sa gabing ito. Bakit po kanyo? Na ibinigay sa akin ang sulat upang ako ay magninilay-nilay ngayong gabi. At na akin po itong basahin, ay napakahirap ko pong palahad o ibigay ang kahulugan sa inyo. Kaya ako po ay nag-aalaala, nag-agam-agam, at para akong nawala ng tiwala sa sarili. Nag-alala ako na baka hindi ko maipahayag ng mabuti sa inyo ang mabuting balita. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay hinamon ni Felipe na ipakita ang pisikal na anyo ng Ama. Natural na sa tao ang panap ng katibayan. To see is to believe. Ika nga, masasabi kong ngayong gabi na si Father Miranda ay parang naging si Felipe na naghahanap ng katibayan sa aming mga laiko, bagamat malaki ang tiwala niya sa mga laiko. Ngunit, nais pa rin niyang mapatunayan ang kakayanan ng mga laiko. Isa ako na sinubok ng ating pare. Sinubok, hinamon upang tanggapin ang pagninilay ngayong gabi at pagbibigay at tumayo dito sa inyong harapan. At ito ay isang sinasabi kong pisikal na representasyon ng aking pananampalataya. Kagaya din sa edukasyon, yung mga guro dito ay maaaring maunawaan itong aking sasabihin. Sa edukasyon, ang pagkatuto ng bata ay sinusukat ng mga guro kung may change of behavior. Tanungan nila, may nadagdag na kaalaman ba sa bata? May nagbago ba sa ugali niya? Sinusukat ng guro ang learning ng mag-aaral sa pamamagitan ng series of activities. Kagaya ng performance task. Siguro naririnig ng mga nanay niyan. Paano kayo binibigyan ng grade? Doon po sa performance task, sa exams. Yun po ang ginagawang sukatan ng mga guro. Muli, ito po ay isang pisikal na representasyon. Hindi natin dito nire-represent si Jesus kasi binabatay natin ang representasyon natin sa mga bagay na ating ginagawang halimbawa. Yun lang naman ang hinahanap ni Felipe. Ang gusto kasi ni Felipe ay yung physical
na manifestasyon, yung pisikal na kaanyuan ng Panginoon ang kanyang hinahanap kay Jesus upang maging ganap ang kanyang pananampalataya at paniniwala kay Jesus. Kaya, ang sagot ni Jesus, hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ito ang sagot ni Jesus kay Felipe. Muli niyang nilinaw na siya at ang Ama ay isa. Iisa sila. Isang persona. Ano man ang sabihin at gawin niya ay nanggaling sa Diyos Ama. Ipinadala niya si Jesus dito sa daigdig upang maipadama at ipakita ang pagmamahal at kapangyarihan niya. Sa makatuwid, si Jesus ang pisikal na representasyon ng Ama. Malalim ano po? Malalim. Kaya sabi ko kay Father, mabigat ang ibinigay niyong hamon. Ngunit, wala na tayo sa panahon na iyon. Makabago na tayo ngayon. Sa ngayon, wala nang Jesus. Wala nang Jesus na nangangaral at nagpapakita ng sinasabing kapangyarihan ng Diyos, Ama. Paano pa natin mapapatunayang tunay ang Diyos? Lalo pa sa ngayon na ang dami-daming krisis na nararanasan ang mundo. Krisis sa kalusugan, ang COVID-19, kaguluhan sa pamahalaan, mga socio-political na issue na sinasabayan pa ng sarit-saring natural disasters. Sa gitna ng gulong ito, mahahanap pa ba natin ang Diyos? Mapapatunayan pa ba nating tunay siya? Ngayon, ang pinaghahawakan na lang natin ay ang mga kwento ng ating mga ninuno na ating pinagkatiwalaan. Mayroong isang aral sa Biblia na ang sabi, anuman ang gawin natin sa pinakahamak sa ating kapwa, ay ginawa na natin sa Panginoon. Mayroon ding isang sikat na musical na gumagamit ng linya na to love another person is to see the face of God. Itinuturo nito na si Jesus at ang Diyos ay nabubuhay na sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay pisikal na representasyon na ng Ama. Hindi ba at nabanggit na rin sa Biblia na tayo ay nilalang sa wangis niya? Magbibigay po ako ng ilang halimbawa. Paano ba natin maipaliliwanag ang tiwala ng isang anak sa kanyang magulang? Kunwari na ang bata ay nadapa, nasugatan, ang ginagawa ng mga magulang ay hinahaplos, hinahalikan ang bata, inaamo-amo. At pagkatapos, ang sasabihin ay, gagaling na yan. Sa salitang gagaling na yan, sa halik na ibinigay ng magulang ng ina sa anak, ano ang madadama ng bata? Kundi tatahimik at garantisadong kakalma na sa pag-iyak. Malaki ang tiwala ng anak sa kanyang magulang dahil naibibigay nito ang pangangailangan
at maging kagustuhan niya. Bakit nagagawa ito ng magulang? Dahil sa pagmamahal na nararamdaman para sa anak. Saan na nga ba ulit nanggaling ang pagmamahal na ito? Hindi ba't sa Diyos? Ilang beses na bang pinaulit-ulit na ang mga magulang ay siyang ginamit na instrumento ng Panginoon upang maipadama ang kanyang wagas na pagmamahal. Muli, kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng tao. Isang pisikal niyang representasyon. Paano ba natin maipapaliwanag ang tiwala ng tao sa mga doktor o manggagamot? Minsan nga, hindi ka pa natitingnan ng doktor, pero sa palagay mo, magaling ka na. Tuwan-tuwa ka na dahil nakita mo lang si doktor. Magaling ka na. Siyempre, sasabihin ng iba, malamang nag-aral na matagal ang mga iyan. Hindi naman papasan doktor ang mga iyan kung hindi sila nagtiyaga at kung hindi sila matalino. Ngunit saan nanggaling ang talino, lakas at resources na humubog sa kanila? Saan? Hindi ba sa Diyos? Kumilos muli sa pamamagitan ng tao ang Diyos. Tulad din po sa mag-asawa, sa magkasintahan, na kapag nawala ang tiwala sa isa't isa, hindi nga ba ang mangyayari ay nagre-resulta o bumubunga ito ng hiwalayan? Kaya dapat ang tiwala ay huwag mawala sa isa't isa. Dapat panatilihin ang tiwala para lahat ng mga problema, kapag ang tiwala ay nadoon sa mag-asawa, sa magkasintahan, nawawala ang selos sa mag-asawa, nare-resolba ang mga problema dahil sa may tiwala sila sa isa't isa na kanilang magagampanan, kanilang malulutas ang bawat problemang darating sa kanila. Kaya panawagan, sana po maging tapat at huwag mawala ang tiwala sa kapwa. Sa huli ay ito ang nabanggit ni Jesus. Kung hindi pa sapat ang kanyang mga paliwanag, ay hinahayaan na niya mismo si Felipe na madama nito sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga nagawa niya, nagawa ni Jesus. Isang tao, ngunit nakagagawa ng mga milagro, hindi nagkakasala. Mga bagay na hindi naman kayang gawin ng isang normal na tao. To believe is to see. Maniwala ka upang makita mo ang kapangyarihan niya. Magmasi ka sa iyong paligid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Subukan mong huminto, panandali. Mahirap magtiwala sa hindi nakikita. Totoo po yan. Pero, kung susubukan mo ng buong puso at kung ibibigay ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa Kanya, makikita rin natin ang Diyos. Ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, simbolo na ng panahong ito ang talang gumabay umano sa 3 hari upang mahanap ang bagong silang na si Jesus.
tila pinag-adya naman ng panahon na sa pagkakataong ito ay may isang astronomical phenomenon na ipinalalagay ay naganap sa kaparihong panahon ng kapanganakan ni Jesus. Nalalaman natin na meron tayong tala, may talang sundan ang 3 hari. Makikita niyo po sa video na ito po ay batay sa NASA. Ang NASA po ang ahensya sa Amerika na pinag-aaralan ang space. Sila po ang nagsabi, mababasa po ninyo na tayo maswerte sa taong ito sapagkat ating masisilayan ang bituin, ang tinatawag nating tala na gumabay sa 3 haring mago para madalaw barating ang sabsaban kung saan si Jesus ay ipinanganak. At yan ay nangyari muli ngayong Disyembre, pagkayari po ng 800 years. Na ibig sabihin, itong talang ito nandiyan dyan. Pero sa taong ito, makikita natin silang maliwanag. At totoo po yan, mga kapatid, sapagkat noong December 15 ay nakunan ko po ng picture ang talang ito. Ang sinasabing tala ay ang planetang Saturn at saka Jupiter. Dalawa sila. Makikita nyo sa larawan, dalawa, isa ay maliit, ang isa ay malaki. Yung malaki, yun po ang Jupiter. Yun po maliit, ang Saturn. Iyan po ang distansya nila noong December 15 ng 7 o'clock in the evening. Pero kanina, makikita nyo kanina, kasi kahapon, yun talaga ang alignment nila. Na kung titignan natin dito sa lupa, sa lugar natin, sila ay iisa na lang at lalaki. Kanina po, kinunan ko ulit, medyo humihiwalay na ng kaunti. Kasi ang binigay na date para makita ng naked eye ng ating mga mata, hindi gagamit ng teleskopyo. Simula December 15, makikita ng ating mga mata kasi malaki siya. Hanggang December 21, kung saan sila ay magka-align na, magka-linya na, kaya malaki. Ayan po ngayon, ang nakunan ko ng picture kanina. Kanina po, bago ako pumunta rito, medyo malapit-lapit na. Kasi kung kagabi sila po ay naka-align, ngayon medyo maghihiwalay na. Iyan po ang sinasabi na tala. Kung hindi tayo naniniwala, kasi nangangailangan tayo ng proof, parang si Jesus, hinahanapan ni Felipe na makita niya ang tunay na mukha ni Jesus, ng Ama. Napakahirap. Ito, science, sa ngayon, nagsasabi sa atin na itong talang ito na sinundan ng 3 haring mago ay ang planetang Saturn at planetang Jupiter. At ang susunod, may mga caption po dyan, kung nababasa nyo, makikita po nyo ang caption. Ang huling pagkakita natin sa talang iyan ay noong March 4, 1226. Ibig sabihin, year 1226. Nasundan ngayon ng December 21, 2020. Almost 800 years. Para tama-tama doon sa kwenta, 794 years bago siya nagpakita sa atin at natapat. Natapat ngayong Disyembre. Noon ay March. Ngayon, Disyembre. December. Ang susunod na
magpapakita uli. Ang tala ay sa March 15, 2018. Wala na tayo nun. At ang susunod uli ay sa taon 2400. Lalabas na may 320 years bago makita ang tala ng ating naked eye. Prueba na talagang merong tala na sinundan ang 3 hari. Dahil naghahanap tayo ng prueba, ang NASA ay nagbigay ng prueba sa atin. Pagkayari ng 800 years. Okay? Yan po ang mga nakuha namin na video sa Facebook na inano ng NASA. Iniiwan ko sa inyo ito ngayon. Tingin niyo ba ang pangyayaring ito, ang siyang ring nakita ng 3 hari? Kayo na po ang sumagot. Isa kaya itong senyales mula sa Diyos upang sabihin sa atin na nariyan lang ang Ama sa katauhan ni Jesus? Kaya't ang sabi ni Jesus, ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Maraming salamat po at magandang gabi. Pinasasalamatan ko si Teacher Alisa sa pagtulong sa akin sa video. Marami pong salamat. Tatayo po tayong lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos Amang makapangyarihan, sa lahat ng gumawa ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaysa sa pagka-Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya nalikha ang lahat, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa 3 araw ayon sa kasulatan. Umakyat siya sa langit at nagluklok sa kanan ng Ama, at paparitong muli, puspos ng kaluwalhatian, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya tayo sa isang iglesyang banal, Katolika, Apostolika. Sumasampalataya tayo sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Uupo tayong lahat, mga kapatid, para po sa ating mga panalangin, ay hilingin natin sa Diyos na patuloy tayong ingatan at pagpalain ng Panginoon. At isama natin sa ating mga panalangin ang pasalamat nila Jimmy Uconer, Florencio Albelda, Hermi at Ronnie Sulweta, Aurora Eximiliano, Bessie Legon, Dory Gonzales, Ason at Dado Poblete, Marites Tolentino Sape, Miko Alcantara, Mercy Ocampo, Mercy De La Torre, Seni at Oscar Manlapid, Ernesto at Corazon Castro, Grace Serrano, Huling Magtanong, Domeng Estrella, Manolito Bugay, Crisanta Pulos, Beth Medina at Beth
Tingkwanan. Sama din natin sa ating mga panalangin ang mga may sakit nating kapatid na sina Wilboyd Santawana, Bon Kaisel Bactat, Yolanda Cabiring, Antonio Solveta, Teresita Francisco. At isama natin sa panalangin ng mga kaluluwa nila Mercedita Ocampo at Perla Visitacion. Tuluhod tayong lahat para sa ating panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa bayan ng Diyos sa buong mundo, para sa Obispo Maximori Timbang, para sa ating Obispo si Lito Cruz, para sa ating Kura Paroko, Reverend Father Roderick Miranda, para sa katipunang ito, at para sa lahat ng mga obispo, pari at diakono, at sa iba pang naglilingkod sa dambana at sa lahat ng tao. Ipanalangin natin ng Santa Iglesia. Makapangyarihang Diyos, inaanyayahan mo kami ngayon upang luwalhatiin ang iyong banal na pangalan bilang isang katawan ni Kristo. Idinadalangin namin ang pagkakaisa sa Iglesia upang ang lahat ng nananampalataya sa iyo manatili sa turo ng mga apostoles. Sa pagtitipon ng panalangin at pagsasalo sa isang tinapay, pagkaloob mo ng lahat ng mga obispo at pari na maging tapat sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa pamumuno ng iyong kawan, sa pagpapalaganap ng pag-ibig at pagkakaisa na iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo para sa kapayapaan, para sa pagkakaunawaan ng mga bansa, para sa kalusugan ng lahat ng tao sa bansang ito. Manalangin tayo sa katarungan at kapayapaan. Maawaing Diyos, tanglawan mo ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa upang sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ang kapayapaan ay mapalaganap sa prinsipyo ng katarungan, pagkamatuwid at katotohanan. Iligtas mo ang iyong bayan sa pagkamataas at katiwalian at ihatid sila sa daan ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mahihirap, may sakit, nagugutom, inaapi at mga nasa kulungan. Manalangin tayo para sa nangangailangan at nasa ligalig. Mahabaging Diyos na siyang aliw ng mga nahahapis, ang lakas ng mga nagdurusa, dinggin mo ang pagtatangis ng mga nasaabang kalagayan at lahat ng nangangailangan, at ipagkaloob din na matagpuan nila ang iyong awa sa gitna ng kanilang mga luha. Pagkalooban din ang tibay ng loob upang makatulong at makapaglingkod sa kanila, alang-alang na rin sa Kanya na nagdusa para sa aming kaligtasan, ang iyong anak na si Jesucristo. Manalangin tayo para sa mga yumao. Manalangin tayo para sa kanilang kapayapaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Tanggapin mo ang aming panalangin na aming inaalay para sa iyong mga lingkod na sumakabilang buhay. Naway sa pamamagitan ni Jesucristo na nabuhay na muli mula sa kamatayan, ay bangunin din ang lahat ng mga namatay sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mga nag-aalay ng kanilang handog sa dambana, sa may kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal at para sa lahat ng may alay sa misa ng pasasalamat sa Panginoon. O Diyos, ang iyong kalinga bilang amay bumabalot sa lahat ng bahagi ng mundo, inahahabilin namin sa iyong pagmamahal ang lahat ng aming mga kapatid at minamahal sa buhay. Bigkisin mo sa tibay ng pagmamahal ang lahat ng sumasampalataya sa iyo, at patatagin mo ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Sapagkat sa iyo ang kamahalan o Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Magsitayo pa lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Tayong lahat ay bininyagan sa iisang katawan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng dulot na Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you. Peace with you. Peace be with you. Kung maghahandog ka na yung alay sa dambana at doon maalala mo ang kapatid mo na may sama ng loob sa iyo, iwan mo muna ang alay sa harap ng dambana at puntahan mo siya
upang makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at ihandog mo ang iyong alay. Magsiupo pa ang lahat. Magsitayo pa ang lahat. Tatayo ang lahat. Sabay-sabay nating ialay sa Panginoong Diyos ang mga salaping handog at ang mga bunga ng biyaya at pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos. Walang hanggang Diyos, Pinagkaloob mo ang lahat ng aming makakamit. Ang iyong biyaya ay nagdudulot ng lahat ng aming pangangailangan. Kaming mga lingkod mo ay nagdudulot sa iyo nitong alaala ng aming pasasalamat sa lahat mong kaawaan. Amen. ang tinapay, Pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Pagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. ang alak, makapangyarihang Diyos, Tanggapin mang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito ay maging banal na inumin upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanimbago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Mga minamahal na kapatid, ang sakripisyo ng misa sa gabing ito ay ialay natin sa Panginoon sa lahat ng pagkapala at biyaya na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Ganon din ang pasalamat nila Elizabeth and family. At dalangin din natin ang pagbibigay ng kalusugan kila Wilboit Santawana, ganon din kay Bon Kaisel Bactad, at ganon din kay Yolanda Kabiling. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ating hain ay maging marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating alay sa kapurihan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan sa ating kapakinabangan at sa buwan niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo, At sumainyo rin, itaas ang inyong mga puso. tinaas na namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at Tunay na marapat at matuwid, ito'y ating tungkulin at kasiyahan. Sa tuwina saan mang pook ay pasalamatan ka namin. O Panginoon, banal na Ama. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, lahat ng kalipunan ng langit, buong gagalakan naming pinahayagang yung kaluwalhatian, lagi nagpupuri sa iyo, na nagsasabi ng banal, higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo, O Ama, sa pagkakasugo mo dito sa amin ng iyong anak na Kristo. Naging tao siya upang ibalik kami sa iyo nang kami mapagbago sa pamagitan niya. Namatay siya sa krus dahil sa amin, isang ganap na sakripisyo para sa kasalanan ng lahat. Muli siyang nabuhay upang kailanman ay maging tagapamagitan namin. Sinugo niya ang Espiritu Santo upang siyang magpatuloy ng iyong pagliligtas. Noong gabi bago siya namatay, inuutos na sa amin na alalahanin siya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Nang makasalo niya sa hapunan ng kanyang mga alagad, kumuha siya ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo at pinaghati-hati ito. Ibinigay sa kanila at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagkakalob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, binigay niya ito sa kanila at sinabi, "Ito ang aking dugo ng bagong tipan ng Diyos at ng tao. Ibinubuhos ito para sa inyo at para sa lahat upang kayo'y patawarin. Pagsaluhan niyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa awit, ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Kaya nga, Ama, isinasagawa namin ang inuutos sa amin ng iyong anak. Sa pamagitan ng tinapay at alak na ito na aming inaalay sa iyong harapan. Aming ginaganap ang alaala ng kanyang muling pagbabalik sa buhay na ito. Nang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang kanyang pag-aakyat sa langit at pagkakasugo niya sa Espiritu Santo. At kami nagagalak sa iyong pagliligtas, naghihintay sa muli niyang pagdating. Tanggapin mo kami alang-alang sa iyong Espiritu Santo. Kaming kakain ng tinapay na ito at iinom nitong alak ay magkaisang tunay sa iyong anak at sa aming pagbabago at pagkakatatag sa kanyang matagumpay na buhay. Naway maging matapat kami sa paglilingkod sa iyo, umunlad araw-araw sa kanyang ganap na pagkatao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak na aming Panginoon, sa pamamagitan niya, kasama niya, at sumasa kanya. Sa pagkikaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa inyo. Magsiluhod po ang lahat. O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Tulad ng itinuro sa atin ng ating dakilang tagapagligtas na Jesucristo, abitin natin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Panginoon, sinasamo namin sa iyo na ligtas kami sa lahat ng masama. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa panahon namin at sa tulong na iyong awa. Ilayo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay
at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Pabitin natin ang kordero ng Diyos. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. Busugin niya ang inyong puso sa pamagitan ng pananampalataya ng may pagpapasalamat. Panginoon, hindi kami karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami. Kulang na pa niyo. Ito mo na guys. Lagyan mo dito guys. Diyan na kayo.
Tatayo tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo'y manalangin, O Diyos. Hinahintulutan mo kami makasali sa kahanga-hanga mong misteryo. Pagkaloob mo na isinasamo namin sa iyo na sa pamamagitan ng habag ay patawarin ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng Kristong Panginoon namin na nabubuhay at naghaharing kasama mo sa pakikisa ng Espiritu Santo. Isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Upo tayong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Yeah. 3 araw na lang, Christmas na. Bago po sumapit ang Christmas, meron tayong napakahalagang pagtitipon, yung ating Christmas Cantata. Presentation, December 24, 6:30 p.m.
lagi po namin ipinapaalala na manood tayo, makita natin, madinig natin yung mga awitin na inihandog sa atin ng koro, at siyempre yung panuluyan ni Jesus. Salamat po sa ating nagbigay ng refleksyon ngayong gabi. Kay Ma'am Leti, palakpakan natin si Ma'am Leti. Thank you very much po. Sana ang tala noong una ay maging tala na gabay nating lahat para matagpuan natin sa mga puso natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Mga minamahal na kapatid, sino po yung mga may birthday? Punta po dito sa harapan, mga may birthday. Kung walang may birthday po ba? Wala. Bukas po, ipamimigay yung konti nating regalo sa mga pamilya. Mamimili po ng mga pamilya para bigyan po ng konting regalo natin. Share the joy of Christmas. Meron po tayong second offering para po sa ating parish council. Tatayo tayong lahat. O Diyos ay tanggapin ng tanging alay ko, nawa ay gamitin ito lamang. Sabay-sabay natin ialay ang mga salaping handog. Mapagmahal at dakilang Diyos na patuloy na nagpapadaloy ng mga biyaya at kapala sa aming buhay. Hinihiling po namin na basbasan mo ang mga salaping ito at ang mga tao na nagkaloob nito ay patuloy na managana sa lahat ng bagay. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magbigay galang po tayo sa ating watawat. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa. Matatag kayo't ingatan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos, sa Kanyang anak na Kristong Panginoon natin. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama,
ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, hindi dito natatapos ang ating banal na misa. Humayo tayo pang patuloy na ibigin at paglingkuran ng Panginoon at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa dakong ito, sa dulo ng daigdig, sa buhay na walang hanggan. Amen.